and gentlemen, His Excellency, President Ferdinand Marcos. I know. All right. Okay. Anyway, please raise your right hand. Repeat after me. I, your name, I, Francisco G. Laurel Jr., having been appointed to the position of having been appointed to the position of Secretary, Department of Agriculture, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that that I will well and faithfully discharge, I will well and faithfully to discharge, the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines. under the Republic of the Philippines, That I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the Philippines. the Constitution of the Philippines, That I will bear true faith and allegiance to the same. that I will bear true faith and allegiance to the same, That I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, and decrees legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities promulgated by the duly constituted of the authorities Republic of the of Philippines. the Republic of the Philippines, And that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. The reason for the timing is that now we are confident, Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? And the reason that I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. And the problems were so important and were so deep that I felt that the authority, oh, I'm sorry, please sit down, that the authority and the, I suppose, moral suasion of a president was necessary for us to be able to figure out, and it really was. Agriculture is a much, much more complicated thing than most people understand. But we have come to that point where we have a very good idea of what needs to, where the problems lie, and where it, what we need to do to solve those problems. So before I go any further, perhaps I would like to ask our new secretary to say a few words. Ako po si Francisco G. Laurel Jr. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na Pangulo na maglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tiwala at sa pagkakataong binigay sa akin na makapagsilbi sa sektor ng agrikultura. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid natin magsasaka at mangingisda. Ating sisiguraduhin na sila ay makikinabang sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Lubos po ako naniniwala na kaya nating mapalago ang produksyon ng ating agrikultura sa tulong ng ating Presidente. Ngunit hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ang tulong at pakikiisa ninyo at ng buong sambayan ng Pilipino.
Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at suporta. Mabuhay ang kagawaran ng agrikultura, mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas. Salamat. Kaya ito, I'm very happy to have been able to announce this new appointment of one of the most important departments in our government. At ito parang yung sinama na natin yung ating pinag-uusapan dati na lagi natin ang pagtingin natin sa ating private sector ay partner sa lahat ng mga ating gagawin. Kaya naman, ang pagpasok ni Secretary Laurel sa kanyang posisyon na Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay napasukan na niya. Kaya nauunawaan niya, hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan, para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Ang nag-uusap kami, ang bago talaga na hindi natin hamon na hindi pa natin naramdaman sa buong kasaysayan ng tao ay ang climate change. At ito talaga ay, siyempre, alam naman ninyo, yung panahon, talagang yan ang inaasahan ng ating mga magsasaka at saka mangingisda. Kaya wala naman tayong control dyan. Kaya kailangan talaga makapag-isip tayo ng mga bagong sistema, mga bagong estratehiya upang ito naman ay mabigyan natin ng solusyon at hindi pahirapan ang taong bayan. Kaya malaki ang trabahong ibinigay ko sa ating bagong kalihim at handa naman kaming lahat, hindi lamang sa pamahalaan, kung hindi pati na sa private sector na siya itulungan. Dahil naging kaibigan na rin natin ito. Matagal ko nang kilala si Secretary Laurel. I've known him since we were boys. So, malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Kaya inaasahan natin lahat na he will do a very good job. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat.